So mga ka-farmers, ito po yung ating mga na-produce na mga sisiw. Ito ay mga upgraded native na mga sisiw at nasa mga almost 3 weeks na itong mga sisiw na ito. So ito mga ka-farmers ay meron na ding nagmamay-ari at ito ay baka kukunin na sa Lunes or Martes. Bali yung order natin, yung may-ari nito mga ka-farmers ay si Sir Vic at yun yung kanyang aalagaan at ibibenta rin paglaki. So itong mga sisiw na ito mga ka-farmers ay yung mga upgraded native ko na mga palahi. So nagbi-breed ako nito dahil may order nga tayo na mga upgraded native na mga sisiw. So ito medyo may kalakihan na at dahil mga ka-farmers yung kukuha nito ay gumagawa pa ng kulungan brooder para mapaglipatan dahil dalawang batch na yung nakuha at wala na siyang bakanteng kulungan doon. So ito pag matapos yung kanyang kulungan ay tsaka natin ihatid or baka kukunin itong mga sisiw na ito. So meron din nahalo dito ng dalawang pabo mga ka-farmers yan, pero hindi yan kasali sa ipagbebenta natin. So dalawang pabo lang naman yan mga ka-farmers. So yung mga sisiw makikita nyo ang sisigla nila. So ang gamit natin ditong patuka ay yung Abyss 10, tapos tubig lang yung binigay natin. At ito naman mga ka-farmers, ito naman yung mga G-fowl natin na mga sisiw at meron ding mga crosses nito ng mga asil. So yung mga itim makikita nyo ay crosses yan ng bulik at saka yung asil natin na mga babae na itim. So yung abuhin naman anak din yan ng asil natin at crosses ng Milsim's Hatch. Yung ibang kulay dito kagaya ng pula, yan naman yung mga 3/4 natin na sweater, 1/4 asil. So mostly mga ka-farmers ay may dugong asil talaga yung mga sisiw natin na palahi dahil yun din ang gusto natin na makapag-produce ng mga sisiw na may lahing asil. Alright? So dito mga ka-farmers, nagpapatoka tayo sa kanila. Mapapansin nyo, rice hull yung kanilang beddings, tapos may yung plastic matting para hindi mahaluan yung kanilang patuka ng mga rice hull. So yun ang iiwasan natin para hindi masayang yung feeds na binibigay natin sa kanila. So yan sila mga ka-farmers, ang sisigla ng mga sisiw natin. Kahit walang vitamins yan, napakasigla nila at ang gaganda ng kanilang growth. So walang mortality din na nangyari dito mga ka-farmers at hopefully wala pa ring mangyayari mga ka-farmers hanggang lumaki sila. So itong isang batch na ito ay nasa 40 heads. So ito naman mga ka-farmers, ito naman yung ilan sa mga pure breed natin na mga heritage breed. So ito ay mga Orpington Blue. So meron tayong 20 plus heads ng mga pure breed natin na mga heritage breed para din sa mga breeders din natin ito gagawin mga ka-farmers. At kukuha din tayo ng mga rooster nito para gawing mga broodcock para ibang breed sa mga ibang palahi natin. So ito ay mga pure breed sila, magaganda yun din yung pangangatawan, maliliksi, malulusog. So hindi ko hinalo yung iba ditong breed. So ito sila. Dito naman sa kabila mga ka-farmers, ito naman yung mas malaki natin na mga na-produce na mga sisiw ng G-fowl natin. So yun na nga, same kanina na merong yung mga itim is 50-50 na asil at saka Texas, at yung mga pula naman ay 3/4, 1/4. 3/4 na sweater, 1/4 na asil. So ito yung mga palahi natin ngayong taon na ito mga ka-farmers at hopefully madagdagan pa ito sa mga coming months ng pagbibreed natin dahil tuloy-tuloy pa rin yung pagbibreed ko mga ka-farmers. Meron pa akong nakasalang sa incubator at sana mapisa lahat yung mga itlog na nandun. So yun lamang din mga ka-farmers at maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo ng video na ito, paki-like naman at paki-share na rin. Maraming salamat mga ka-farmers at happy farming! Woo!